Malo. Oh. Pinapabili sila. Para tumakbo doon at lumusob. Ang pinapakita mo dyan. Oo. Papaluin mo yung kapwa mo pulis. Kawawa naman yung kapwa mo. Ganon ang utak ng mga pulis. Papaluin mo dahil hindi lulusob sa mga sibilyan. Ay, ito. Ito pa. Ito. Oh. Ayan. Young people ito ng Kingdom of Jesus Christ. At may, dito sa dulo niyan, may babae silang hinablot din at kinakaladkad sa baito eh. Ayan pinapatigil, tama na, sinasabihan sila, tama na. Ang kasalanan po nila, mga kababayan, ayon sa pulis, ay sinusundan nila ang mga paggalugad at binabantayan. So ang tawag ng pulis doon, obstruction of justice. Kaya inaaresto nila ng illegal. Kita nyo, mga 7 pulis ang kumakaladkad sa maliit na pangangatawan ng bata na miyembro ng young people ng Kingdom of Jesus Christ. Tingnan nyo. Mga kababayan, anong tawag dito? Isipin mo ka, Erica, sa kabila ng pangharas na ginagawa nila, nanakit po ba ang miyembro ng Kingdom? Yan mismo kung may kakayahan niya na lumaban talaga, kung gugustuhin niya, pero hindi po yan turo sa atin. Yung sobra-sobrang pang-aabuso, kahit sino, magre-react ka, manakit din, di ba? Pero never nanakit o gumanti. Ang ganti lang namin sa inyo ay manalangin at sumigaw ng aming kalayaan dahil may karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang saloobin. Tama. Amba-ambat pa tong pulis na to Kung di ka lang pulis Gusto niyang birahin, ano? So ang intention talaga ay manakit, hindi mag-serve ng warrant of arrest. Anong kinalaman nila sa pag-serve ng warrant of arrest kay pastor para saktan sila? I-compound nila yan. Tirahan nila ito, place of worship nila. Kayo ang lumusob, kayo ang nang-agaw, kayo pang may ganang manakit at palalabasin nyo na dapat silang aristuhin dahil nakikialam sa inyong process of serving the warrant of arrest. Hindi naman sila nakikialam They're observing, they're watching because yun po ang dapat gawin. Proseso po yan ng regularidad. Proseso yun ng regularidad. Kung lagyan mo, magtanim na naman kayo ng kung ano-anong armas, bakit hindi po ba kami pwede Like for example, ito ginungod-ngod sa lupa. Ngod-ngod yan, pero tingnan mo, tataniman muna ng kutsilyo. Yan, kita nyo po. Pa-slow. Yan, slow. Tinaniman ng kutsilyo at meron pang ilalagay dyan sa gilid. Saan? Pakita natin, yan. Bato. Yan yung kutsilyo, tapos yung nilagay na bato. Pakita natin. Frank, mabuti lang ang nilagay na bato ay hindi nakasashay. Yan, tingnan mo, paglalagay ng bato, dadampot yung isang pulis dyan sa gilid-gilid. Ayun. Yan, dadampot yan sa sides. Kasi tapos lalagyan ng bato sa gilid. Kutsilyo, kutsilyo pa lang, yan, so, dadampot muna. dumampot siya ng bato, hindi niya na nailagay sa sachet. Tapos ilalagay niya sa side para may gamitin silang, yan, ebidensya mo, sir ebidensya mo yan na nambabato yan, at saka may kutsilyo yan, So, klaro ano masasabi nyo mga kapulisan dyan sa compound? Pagtatanim po ito ng kontrabando para gawing ebidensya at gawing legal ang illegal na aresto. Yan ba? Ang dapat sundin ninyong... Eric, ikaw muna. Ito yung sinasabi ni Franco What kind of culture of discipline na nakabase sa obey all orders, obey before you complain? Kung ang ganito ang inuutos sa iyo na kumuha ka ng bato, kulang na lang, bato na may sachet. at gusto nating Eric, at gusto nating linawin dito na ang sinerve na arrest warrant of arrest, ang pangalan ay Sylvia Simanes. Hindi Apollo Kibuloy. Hindi Apollo Kibuloy. At ang address ni Sylvia Simanes ay tapos in Pasig City pa. Pasig City. Hindi siya taga Davao, Buhangin District ang address. Claro. In Pasig City. So ito yung isang malaking kasinungalingan na masarap ipakita sana sa taong bayan. May kopya pa ba tayo? Ito yung ginamit nilang susi nila para maghasik sila ng lagim, para magpapasok sila ng 3,000 kapulisan sa loob. Gumamit lang sila ng isang Sylvia Simanes na sa Pasig City pa. Palpak pa. Napakadelikado niyan, Frank, kasi pag kinursonada ka ng pulis sa ilalim ni Marcos Jr., pwede nilang gawin yun. Ang pinakamasaklap pa dito Eric, mga taong bayan, yung copy na ipinakita nila sa ating abogado, ay hindi nila binigay. I was there. Kinuha nila. Sinasabi ni Attorney Torion, can I read it? Sabi niya, binasa niya lang. Tapos Pasig City pa. Pasig City, tapos sabi niya lang kay Attorney Torion, this is not a time to debate. Go to proper forum and file a complaint, we will answer you. And then I'll give you 30 minutes, papasok kami on my terms.
Sapat ba yun para gawin nyo ang pag-asik ng kasamaan dyan sa loob ng compound? Sylvia Simanes, tapos sa Pasig City pa. Tapos hindi nyo pa kami binigyan ng kopya. Kinuha agad ni Torre. Bakit? Alam mong may mali sa binigay mo. At alam niya na hindi niya kayang panindigan na mag-reason out sa abogado. Correct. Kaya ang palusot niya, go to proper forum. Mag-complain kayo, sasagutin namin kayo. Arrogance po yun. Bawal po yun. The process of serving of court order must be orderly and with regulation. Not on the whims and terms ni Torre. Pero yun ang sabi niya, I will search, I will enter and implement the warrant of arrest on my terms. Yeah. Not on the terms of the rules of court. He said, kasi our lawyers trying to communicate with them in a very proper and a peaceful way. Our lawyers, yung mga lawyers natin, sinasabi, sir, pwede po kayong pumasok, at least mag-camera lang din po kami, gano'ng karami po ba yung tao ninyo? Ang sagot ni Torre, kung ayaw nyo hindi, papasok kami dyan. On my terms. I'll give you 30 minutes. Ang masaklap, wala pang 30 minutes, sinalakay na yung likuran, winasak yung gate. Yun yung isa sa naging sanhi kung bakit mayroong namatay sa pagbabato nila ng tear gas. May git daw 10 tear gas ang pinaputok. At so akala ng mga tao, binaril sila. Kasi putok, pung! Biglang lumabas ang usok, yun, doon po tinamaan ng mga usok. Yan ang nangyari sa illegal na order ni Marcos, ni Abalos, ni Marbel at ni Torre. They are accountable for their criminal violations of the provisions of international humanitarian law, human rights, and other provisions of law. Dahil kaya tinatawag sila ngayon ng mga kriminal na uri ng pamahalaan. Kung si Sister Nori pa, the government of Marcos Jr. is now reduced to a lawless government. Tingnan nyo, binabasag ang mga bungo. Pinapalo at kinakaladkad, ginungudngod sa lupa ang mga religious workers, missionaries, young people, kababaihan at kabataan. When we talk about kabataan, mga bata din ito na nandyan nakatira. Hindi dinala para dyan sa compound. Dyan mismo sila. At sila po ay nagiging biktima ng karumaldumal na karahasan na ang promotor at tagapagpatupad ay mismong ini-expect sana na tagapagtanggol ng public safety and welfare ng taong bayan and protector nila ang Philippine National Police. Pero hindi na. Tingnan niyo mga sugat. Sabi ko kay Franco kanina, Frank, sugat yan na malamang tinusok yan ng pamalo. Isipin mo ka, Eric, ano na ba naman kalaban-laban niya sa mga armed? Meron pa kayong shield na bitbit? May mga batuta pa kayo, walang hawak. Eh yan, mabitbit, mineral water na nga lang panlaban yan sa inyo eh. Puro pasa-pasa oh. Nakita ko naman, nang basa na lang ng mineral water, alangan sa lakayin ka. Ibumunot na lang ng mineral water. At least binigyan pa kayo ng tubig ng mga miyembro dyan. Parang bindisyon, ano? O, binindisyonan na lang kayo. O, yung demonyo sa katawan mo, pero lumayas. pero sila, pinagpapalo ninyo. Oh, grabe. Inatake nyo. Ako na-witness ko, hindi naman ako magsabi. Ng bato pero tubig. Siguro naawa, nauhaw na lang din. Ito, Frank, ang tubig ay binubuhos kasi hindi siya makahinga. Pag tinamaan ka ng tear gas. I think he was sprayed ng pepper spray din, pepper something spray, ganyan eh. Pulang-pula eh. Sa ulo niya yata na tinamaan, yung isang batang babae na young people sa muka. Pero Frank, ito yatang area na pinaputukan ng tear gas ni Torre. Ayan, ito tear gas na to, Frank. Kasi hindi kaya ng tear gas ang simpleng pagpupunas lang, no? Kaya tubig talaga kasi i-wash out, i-wash down mo. Tingnan mo, naka-flashlight lang. Nisprayan mo ng tear gas. Ayun, no? Ayun, pepper spray nga, Frank. Maliit eh. Yan, pepper spray. Ipakita din natin yung isa sa ating pepper spray. Administrator sana na tinir gas din ating administrator. Parang tear gas nga, Frank. Maliit na kanister na black eh. Yeah. Parang tear gas nga. Ganito na sila eh. So, kung ikaw po ay may asthma condition. Ito rin, ka-Eric. Ito siya. Si Sir Nori yan ha, ang executive director. Ayan po ang executive secretary po namin yan ha. Okay. Ayun. Ganyan ginawa, tingnan yung mukhang yan. Police ba to? Inisprayan niya, babae, walang kalaban-laban. Pasimple, walang sumita. Kung ako si Torre, ganito ginawa ng isa sa akin tauhan. Relief. Automatic, tanggalin talaga Tanggalin kita. sa serbisyo. Walang benepisyo. Yan.